Ako ang nagtalimang nagbayo at nagsain, suwalit nang matuto ay iba ang buhay. Maparating naman ang sino mang nakapain, lubos na lang siya ang pagpagod niya ang ito ang tunay. Tama po. Nandito po tayo ngayon sa panahon na kung saan ito ang huling Tuesday na i-discuss natin ang tungkol sa mga gawa ng bata. Sa panahon pa lang ng edad na 0 hanggang 13 anyos ang isang anak sa ilalim ng kapangyarihan at poder ng magulang, ay kailangan tuklasin na kung anong gawain ang kahiligan nito. Partikular sa edad na eksaktong 7 anyos, mismo sa birthday niya, sa isang silid kung saan naroroon ang maraming laruan ng bata. At yun ay kahalintulad din ng mga kagamitan ng matatanda sa kanilang pagtatrabaho. Kung ano ang unang dadamputin ng bata na laruan, yun na ang pahiwatig na kanyang kagigiliwan na gawain sa hinaharap. At yun na rin ang pwedeng tuklasin ng magulang na pagsasanayan ng kanyang anak, na kung tawagin ay karir o kurso na kung saan pwede siyang maging dalubhasa pagdating ng panahon. Sa ganang amin sa iglesia ni Mami Mizda, Rabay Jesus, Tindig Katao Inc., bago pa lang isilang at habang nasa loob ng sinapupunan ng sanggol, ay ipinapupungsoy na namin kung ano ang ipapangalan sa isisilang na anak. At ibabase iyon sa pangalan ng magulang ng ama't ina nito. Sa ganitong paraan, may iaakma at may iaayon ang lakas na taglay ng Anghel de la Guardia at ang espiritu ng bata. Kumbaga sa pelikula, ang magulang ang mismong magsusulat ng script na gagampanan na buhay at ugali ng anak na isisilang. Kung kaya makakapamili sila ng role, kung ito ay magiging kontrabida, o kaya na may bida, o kaya na may putol ang kamay at paa sa wakas ng istorya. Ibig sabihin, nasa kanila ang ganap na kapangyarihan para maitama kung ano ang gusto nilang magiging ugali at papel na gagampanan ng anak dito. Yun ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan. Saan ba nahango ang kaisipang ito na computed baby o feng shui na pangalan? Nang bago pa lang binuo ang Samahang Tindig Katao, ang lahat ng pasyente sa gamutan ay sa pangalan nakikita ang kanyang karamdaman. Nababasa doon ang kasalukuyang sakit, pati na ang paparating pa lang na magiging karamdaman sa edad na ganoon, pagsapit ng panahon na yon. Sa matamang pagtitimbang sa aking kaisipan na kung saan nakatala sa pangalan ng tao ang kanyang buhay na tinatahak, di pwede siguro bago pa lang iparehistro ang pangalan, ay ipatingin na, ipafungsoy na, para makapamili ng tamang pangalan na ibibigay sa bata. Kung kaya, naitanong namin ang sitwasyon na yon sa aming tagapagturo. Inamyendahan naman niya yun, at iyon ay isa sa mga gawain na ngayon ng samahan ang pagpapakompute ng pangalan sa bagong isisilang na sanggol. At yun ay hango na rin sa katuruan ng doktrina ni na Imam Misa Rabay Jesus, Tindig Katao. Ang sanggol na sinapupunan pa lang sa dilim na bahagi ng mundo niyang ginagalawan ay may taglay na buhay na. Ang iniluwan na ito ng kanyang ina sa liwanag at sumigaw ng uha. Iyon ang simula ng kanyang kandila ng buhay. Sa oras na may parehistro ang pangalan ng bata sa Register of Deeds, after a year, itatatak na sa itaas sa kanyang kandila ng buhay ang pangalang ibinigay sa kanya. Yun ay aamyendahan na ng espiritual ang ginawa sa material. At yun na rin ang kahalintulad na sa script ay isushooting na ang istorya ng pelikula habang siya ay nasa katawan ng taong iyon. At katulad ng pangalang Jesus at Iniza, iyon ang padron ng katuruan na ginampanan ng Kristo at Krishna habang sila mismo ang taong gumaganap sa mundo. Sa puntong ito, mga kakampi, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang ilan sa mga computed babies ng Samahang Tindig. Panoorin po natin
ang ilan sa kanila. Si Susan at Rudy Brillo ay nakatira sa Lupao, Nueva Ecija. Meron silang isang apo na naiwan sa kanilang poder. Ipinagkatiwala ng kanilang anak sa kanilang pangangalaga. At yun ang ikukwento sa atin ni Susan kung ano yung mga napansin niyang pagkakaiba ng ugali ng computed baby na apo niyang ito kumpara sa iba niyang apo. Pakinggan po natin. Mula nung bata pa yan, hindi iyakin. Kaya hindi ako nahihirapang mag-alaga. Hindi rin sakitin. Madaling turuan. Hindi mahirap kausap yung pag may pinapakiusap ka, ganun. Yun, nakukuha niya. Nakukuha lang gusto ko yung please, pag ginaganon mo, ayos ka. Madaling makaintindi, madaling kausap. Kaya pag tinuturuan, kuha niya agad. Nanalo siyang muse sa eskwelahan ng Parista. So, ano yung naobserbahan niyo? Lakas ng loob niya. Yung pagparada, mag-isa lang siya. Saka nung gabi na naglalakad. Parang dalaga talaga. Kalit-lit na bata. Marami ang nag-iyawan dahil maliit na bata. Punta sa stage, siya lang mag-isa. Nagawa niya yun. Kahit nung magparada nga, buong baryo, buong makaway sa mga tao. Kala mo talagang Beauty queen. oo. Gumaganon siya sa mga tao, naghahagis ng mga candies. Sarili niya. Hindi siya yung gano'n na nahihiya, na ayaw, na nahihiya. Hindi, talagang bigay todo siya. Yung ibang apo ko, napakaiyakin. Anong gusto mo maging paglaki mo? Teacher po. O, ano ang dapat mong gawin para makakuha mo yung pangarap mong maging teacher? Magpapakabait. Magpapakabait? Bait. O, yung yung Aral sabi mo na kanina. mabuti. Oo, yung tatlong gawain ng bata. O, una, Mag-aaral po. nang Sa parang mag-aaral sa paaralan. Pangalawa, masipag po. saan? Sa paglilinis po. Sa gawaing bahay. O, yung pangatlo, Dapat po magpakabait. magpakabait, no? O, dapat makipaglaro ka sa kapwa mo bata, di ba? Para alam mo rin ang pakiramdam kapag ang kahalubilo mo ay kaedad mo, di ba? So, sige, good luck ha sa pagiging teacher mo. Harinawa, lahat ng mga ibibigay sa iyong katuruan ng lola at lolo mo, no, dahil sila ang kasama mo dito sa bahay, no, ay pakinggan mo ha. Opo. Isa naman si Irene Ching. Isa siya sa mga pioneer na nagsimula sa pag-aaral ng tindig sa tao. Kaya, pakinggan po ninyo kung ano naman ang kanyang kwento tungkol sa kanyang bunsong anak na computed baby. Una, ang bata hindi sakitin. Nung siya ay baby, there was a time na dinala ko sa hospital. Paglabas namin, wala akong nangyari. Nailabas kami ng hospital na hindi nasabi kung ano ang sakit niya. And that was the first and the last time na siya ay na-confine sa hospital. Since then, itong batang ito ay hindi rin, wala rin po siyang immunization. Ang anak kong ito, hindi ko ito nakaranas ng series of injections na ibinibigay sa hospital. Kasi po, ang sabi ng aming doktor, bakit mo gagamutin ng isang sakit na hindi naman existing? Kung mapag-isipan ko, tama nga pala yun. Habang lumalaki siya, makikita mo po na simpleng bagay mabilis niyang maintindihan. Yung reasoning power niya nandun, magaling mag-reason out. Magtuturo ka, sandali lang naiintindihan niya kaagad. Yung na-absorb niya kaagad yung kung ano yung ibig mong sabihin. As early as parang 3 years old pa lang po itong batang ito, sabi niya sa akin, Mama, paano ba ako makakatulong? Sabi ko sa kanya, alam mo anak, maliit ka pa. Hindi mo pa kaya itong ginagawa nila mama at ni papa. Pero ako, pag ikaw,
nagawa mo yung mga assignments mo sa school, ikaw na mag-isa, sasagutin mo yung lahat ng iyan, malaking tulong ka na kay mama at kay papa. Would you believe, since elementary, hindi ko yan madalas lumapit sa amin para magpagawa ng assignment, magpatulong. Siya ho yung gumagawa ng assignment, siya ho yung nagko-compute kung ano yung ko-compute niya dyan. At kung medyo naguguluhan siya dun sa example, magtatanong lang mo siya. Pag naituro mo, isang turo, saglit, alam ko na, yun mo ganda sasabihin sa inyo. So, hindi lang siya yung tipong, gawin mo ko na maraming questions sa sagot. Hindi, siya na po yun. Elementary pa lang ho yan, nasanay na siya ng gano'n. So, kami as magulang, hindi ho kami nahirapan na mag-guide. Diba, napakahirap yung gagawa ka ng questionnaire, tuturuan mo pagdating sa bahay. So, wala ho akong expenses para sa tutor, pumasok doon. Pangalawa, nung tanongin ko siya, ano ba ang gusto mo ma-achieve as a student? Elementary pa lang po yan, ha? Sabi niya, kasi gusto ko po mag-number 1. Ang very beginning, talagang, ano po yan, hindi pa yan lumalabas sa top 10. Nung grade 1 hanggang bago mag-graduate siya po ay naging pangalawa. Yun kung hinahabol niya, since grade 1, hinahabol niya yun. Pagdating ng grade 6, nagtapat sila. Pero alam ko siya yung valedictorian Pero nagpapasalamat ako sa Lotatorian siya. So, yun po yung training na ginawa namin na mabilis niyang naintindihan para bang sa kanya madali ng lahat yung mga sinabi ko. Sabi ko, anak, gusto mo ka mong mag-number 1, di ba? So, anong mga dapat mong gawin? Alam niyo ba yung batang ito? Sinulat niya sa isang papel. Pagkagaling sa school, anong gagawin na? Sinulat niya. Coming from her yun, tinatanong ko lang siya kung ano yung gagawin niya. So, sinulat niya po lahat yan. At pagkasulat niya, sulat kamay niya po yun. Hindi ko binago yun. Sabi ko, sige anak, idikit mo yan sa pinto ng cabinet mo. Para every time na mag-open ka ng closet mo, mariremind ka dun sa iyong gagawin. Ano ba ang purpose nun? Ang purpose po nun is para ma-form yung habit. Study habit. And true enough, ngayon po, high school na po ang batang ito. Nakakatuwa po, ipinagmamalaki naman po namin, natutuwa kami sa kanya dahil ginawa niya yung gusto niyang mangyari sa kanya. She ended up in elementary at salutatorian. And ngayon po, nasa Manila Science ang batang ito. So, nung bumasa siya dyan, Diyos ko po talaga naman. Sobrang saya, hindi rin kami makapaniwala na nakalusot siya dyan. Sobrang hirap po talaga yung dinanas ng anak ko dyan nung nag-exam. Sumakit-sakit pa yung tiyan niyan. Stress. Pero nakapasa po siya. At ang maganda, pagdating ng second year, naging Star Trek siya. Star section po siya hanggang ngayon. Third year na siya. Star section pa din. More than what you expected Kasi once you give an idea, dadagdagan niya, mas marami pa dun sa mga naibigay mo example sa kanya. And one thing, marunong ho siyang umunawa. As early as, younger age pa ko, di ba, teenager. So, pag sinabi mo sa kanya, naiintindihan niya yung bagay na gusto mong ipaliwanag, minsan kahit hindi pa niya, wala pa siya dun sa level na of experience dun sa sinasabi mo sa kanya, naiintindihan niya yun. Another one, yung bago mo siya, pag pinagbubuntis pa lang mo ang bata, dapat talaga ang isang ina, kung ano yung nararapat. Importante po na kayo bilang ina, na ang lahat ng ikikilos nyo bilang ina, yan po yung ikikilos din ng anak nyo pag lumuwas dito sa mundo natin. Halimbawa lang po. Kapag ang isang naglilihi o isang nagdadalang tao, may nagustuhang bagay, kinuha mo, alam mo, hindi sa'yo. Without telling the person na may-ari nun, hindi mo sinabi, hindi mo pinagpaalam. Negative po yun. Yan mo ay ma-absorb, ma-adapt ng bata paglaki. Bakit sinasabi natin? Kleptomania. Yan. Hindi mo gusto pero nauulit mo. Kasi isa yun na buntis pa lang, nakakita kinuha, hindi nagpaalam. So okay lang po yung may nakita kayo, gusto nyo
mo, pwedeng humingi, kahit walang tao dyan, pahingi konti, pwedeng ganon. Yung pagiging masipag ng isang ina, nung ikaw ay nagdadalang tao, na-absorb ko yan ng bata. Kung napansin nyo kanina, sabi ko sa kwento ko, nung siya ay as early as 3 years old, tinatanong niya ako, paano ko daw siya makakatulong, paano daw siya makakatulong sa akin, sa amin ng papa niya. Eh yun ho, dahil nung ako rin nagbubuntis sa kanya, talaga kung no time na maramdaman ko yung pagod. Parang lagi akong alive, alert, yan, kilos dito, kilos doon. Busy ako the whole day. Hindi ko ho pinakikiramdaman yung sarili ko na masakit yung ganito. Wala ho akong ganon. Wala akong factor. Kasi for me, it's all in the mind. So what I did, super busy ako, nagbabasa ako, kung magandang babasahin, binabasa ko po yan, tapos nakikinig ako ng music, lagi po ako may earphone, yung gusto kong kanta, syempre, paborito ko yung mga oldies, but goodies, ano? Kaya po, alam nyo, sa ngayon ho, itong batang ito, teenager, kaya kong kantahin yung mga lumang kanta nila Shirley Bassey, Patty Page, yan po yung mga paborito ko kasi kanta. No? Kaya, nagugulat yung mga teacher niya na may edad na pag kumanta, nasa sabayan niya. So, bakit alam mo yan? So, yung ginagawa natin bilang buntis na absorb ng bata. Yung sabihin mo para sa'yo, tama. No? Gawin mo habang ikaw ay nagdadalang tao pa lang. Yan o ang payo ko sa lahat ng magulang, sa lahat ng ina, dito ho, tayo ho ang pinagsisimulan ng mga iniluluwag dito sa mundo. Dito sa katawan natin lalaki yan. So dapat mahubog yan na kayo ho ang susi ng pagkakaroon ng isang batang responsable, batang masasabi natin na extraordinaryo pagdating ng araw. Kasi di ba lahat naman tayo naniniwala na ang kabataan pag-asa ng bayan. Anak kong ito, sa pagbubuntis, sa pag-aaral, nag-aaral din po ako noon, time na yun na ako'y nagbubuntis sa kanya, dito sa aming katuruan. So, madali niya pong naintindihan itong mga tinuturo namin dito sa Tindig Katao, dahil nga buntis pa lang po ako, ginagawa ko na yun. At higit sa lahat, pangalawa po ay yung pagpapakomplete ng pangalan. Minsan nagpapagamot ka na, tatanong na apelyido pag kadalaga. Kasi malaking factor kasi nakarehistro. Parang doon tayo kilala na rehistrado tayo sa ganung pangalan. So, sa 18, dito po, sa completed baby natin, dito po malalaman, makakatulong ng malaki sa bata. Iba po talaga. Yan mo ang masasabi ko sa inyo dahil maraming tanong, kung minsan hindi mo alam kung saan ang galing, tanong na hindi rin kaya sagutin ng mga naging teacher niya nung araw, hindi ko nasabihin kung saan pasalan yun, na minsan nagbigay siya ng tanong na talagang yung teacher, hindi siya nasagot. Parang, kumbaga sa, i-part muna natin yung question mo. Kasi that time, parang nag-start siya magtanong sa teacher, grade 3. So, na-i-part po yung question niya. Hindi nasagot ng teacher. Sa pagsusuma total ng pagbibigay diin sa mga katangian ng computed babies, una, hindi po ito iyakin. Sa panahon na ito ay nagugutom, bilang bata, iingit lang po siya. At kung sakali marinigan mo ito ng uha o ng iyak, yun ay paliwanag na meron siyang masakit na dinaramdaman. Pangalawa, hindi sakitin. Kapag dinapuan ng karamdaman, madaling kontakin ng manggagamot ng iglesia, ng tindig, ang Anghel de la Guardia ng sanggol. At kahit sa pamamagitan lang ng text ng magulang, ay nabibigyan na ng gamot para sa karamdaman ng sanggol. Kadalasan, sa tulong ng power ng buha na taglay ng sanggol sa edad na 0 hanggang 5 taon, ang power ng ina mismo ang ihahaplos at makukuha ng mapagaling ang mga minor na karamdaman. Pangatlo, matulungin kahit sa murang edad
at murang katawan ng bata. Kung ano ang nakikitang ginagawa ng kanyang magulang kahit hindi inuutusan, ay magkukusang palo ito at mag-aalok ng tulong. Kung kaya dapat mag-ingat ang magulang at iwasang ipakita sa anak ang mga maling gawa ng bata. Kaya matulungin, hindi na kailangang utusan. Kung baga sa pako, hindi mo na kailangan pukpukin bago lumaon. Pang-apat, madaling turuan. Sa panahon ng 0 hanggang 13 anyos, ang mga tamang gawa muna ang dapat ipakita ng magulang sa anak dahil ito ay kanyang gagayahin. At sa pamamagitan ng kanyang mismong pagganap, doon niya mararamdaman kung ano ang hirap o ano ang sarap na meron ang isang gawain. Lalo na kung siya mismo at partisipasyon niya mismo ang ibinigay nito. Kaya syempre, yun ay sa pamamagitan din ng pamamatnubay ng magulang. Kasama mismo, katabi mismo ang magulang habang ginagawa ng bata ang mga gawain yun. Pang-5, madaling makaunawa. Siyempre, sa kabila ng pagpapakita ng mga tamang gawa ng bata, hindi pa rin maiwasan na magkaroon ng pagkakamali dahil nga walang perpekto sa mundong ito. Kapag siya ay nagkamali, magulang mismo ang magtutuwid ng mali. Lalo't nasaksihan niya kung paano na isagawa ang isang pagkakamali. Doon ngayon papasok sa pagpapaliwanag at pagtutuwid ng mali ng nagawa ng bata, madali niya ngayong mauunawaan at kadalasan ay magsusuri pa ito sa mga magulang. So nangangailangan din po ng sapat na kaalaman at liwanag ng kaisipan ang mga magulang ng computed baby para magamit niya ang mga tamang salita sa pagtutuwid ng mga mali. Ako po ay may sariling karanasan din sa pagkakaroon ng bunsong anak na computed baby. Taong 1992 nang ipinanganak ko ang aking bunso. Pasyente pa lang ako noon dahil nga sa binat sa panganganak at goiter na nakadapa. Yun ang sakit ko, kaya ako ay pasyente. Subalit, nagsisimula na rin kami noon ng pagbuo ng pag-aaral. Lamang ay di pa kami nagpaparehistro sa Security Exchange Commission. Ang bunso kong ito ay computed baby. At siya ang unang batang inihandog sa pangalan ng bagong katuruan na pinag-aaralan namin sa ngayon. Yun ay ang tinatawag namin ngayong Iglesia ni Imam Iniza Rabay Jesus, Tindig Katao Inc. Unang taon niya ay di ko napansin ang 5 katangiang computed baby. Dahil po, abala ako sa paghahanap buhay dahil meron akong tindahan sa Farmers Cubao, kaya yun ang dahilan. Kaya hindi ko napansin na espesyal na pala ang baby ko noon. 1994 nang ilayo sa akin ang bunso kong anak at ang ate nito ng kanilang ama at dinala ito sa Bantayan, Cebu. To cut the story short, nawalay sila sa aking poder. Pero sa kasalukuyan ay nasa piling ko na sila ngayon upang mag-aral sa kolehiyo. Dahil buo na nga ang katuruang ito na padron ng buhay sa Sagrada Pamilya na gawa ng mga bata, nakita ko pa rin sa kanya ang mga katangiang taglay ng computed baby. Ang itinanim kong 5 katangian yon mula sa pagbubuntis ko sa kanya, ngayon ay unti-unti nang nagbubunga. Okay, kaugnay naman po ng Feng Shui Pinoy version sa Feng Shui calendar namin noong January 2014. Ang new moon ay January 31. Sa lunar calendar na gamit ng Chinese, yan po ay Auno.
ang kanilang New Year celebration. Sabi nga, Chiangge, Chuekit, Nang Mitaw, Chinese New Year. Pero alam niyo ba, ang atrenta na dispiras ng kanilang New Year ay ang mismong Pasko o araw ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yan, meron po silang kahawig sa ating katuruan sa tindig, sapagkat tayo po ay nagdiriwang ng 2 araw na selebrasyon sa Alpha Omega ng taon. So, yung huli ay Dispiras at yung mismong New Year ay ang Aono. So, yun ang huli at unang araw ng taon. Sa puntong ito, pareho halos ang ating katuruan sa Buddhism. Ay, naku po, napakabilis talaga ng oras. Dumako na po tayo sa extra ng ating programa. Abangan niyo po sa susunod na buwan ang ating pagbubukas ng panibagong pangsa sa ating calendar, sa ating feng shui calendar. At yun ay ang tungkol sa buwan ng pag-ibig. Yan, bibigyan po natin ng liwanag kung ano talaga yung pakikipag-ugnayan ng direkta, yung tinatawag na ikapo sa itaas, no? Yan ay paghahanda na rin sa panahon ng Kwaresma. Station Manager na si Madam Felico Demos, ang chairperson ng Kakampi. Ganon din po sa ating mga produkto sa Ultra Pure Water Purifier at Elmo's Whitening Soap. Ang mga produktong nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit patuloy tayong gumagalaw sa mundong ito. Bilang ako, ang mami at babaeng lagalag. Mga kakampi ko na nasa ibang bansa, tumawag na po kayo para din sa ating co-production. O kaya i-click niyo po ang website ng ni Director Leonardo Vilen ng Townsend Cities e-magazine o ng www.townscities. Yan, i-click niyo po itong website na ito at mababasa niyo po ang tungkol sa co-production. Muli, ito po ang inyong mami at babaeng lagalag ang nagsasabing magkita-kita tayo hanggang